Parang kailan lang at magpapalit na naman pala tayo ng kalendaryo. Sa pagtatapos ng taon, sari-saring tradisyon ang ginugunita nating mga Pilipino. Pinakamahalaga ay ang pagsama-sama ng pamilya. Ang panahon ding ito ay inaabangan nating mga siklista dahil isang tradisyon na rin ng pagkakaroon ng year-end ride. Mapasaan o gaano man kahaba yan, ito ang ating huling hirit, huling adventure bago salubungin ang bagong taon. Good morning. So meron pang 3 days bago mag 2026. Pero malamang hindi ko na ito mahabol, kaya Happy New Year. So ito ang ating year-end ride at panorte ang biyahe natin ngayon. So pupunta tayo sa probinsya ng La Union, specifically sa bayan ng Santol. So meron kasi dito sa bayan na to na nakita ko sa mapa at medyo naintriga ako at gusto ko siyang puntahan para makita ng personal. Ang kaso nga lang, bago tayo makapunta dito, medyo mahaba-haba ang papadyakin natin. Mula Metro Manila, tutungo tayo pa norte, babagtasin ang Manila North Road o MacArthur Highway hanggang marating ang La Union. 2 araw itong ating ride at sa unang araw, halos 300 kilometers ang ating papadyakin papunta sa bayan ng Bacnotan kung saan tayo magpapalipas ng gabi. Sa pangalawang araw, syempre, hindi tayo mawawala ng side trip. Kaya, papasyalin muna natin ang mga bayan ng Bacnotan, Balawan at Luna bago umahon sa tinatawag na Great Wall ng Santol, La Union. Mahigit 360 kilometers in total ang ating year-end ride. So, gusto ko sanang makarating ng Bacnotan ng maliwanag pa mamaya. Kaya dapat medyo disiplinado at medyo smart tayo sa ating mga pahinga. Tingin ko doable naman. Huwag lang magkaroon ng aberya. Dahil sa ilang ring holidays ngayon, susulitin na natin to para makapag multi-day ride. Matagal-tagal na rin kasi ang huli natin. At mailan din ako pinagpiliang i-ride. Pero pinili ko itong La Union dahil mas madali siyang planuhin. Actually, medyo mahirap maligaw sa ruta natin ngayon. Kasi dediretsuhin lang talaga natin itong MacArthur Highway hanggang umabot tayo sa La Union. Dahil medyo tight tayo sa oras ngayong day 1, medyo lilimitahan muna natin ang pag-video habang madilim pa para medyo makapunto tayo ng distance. So hopefully, pag lumiwanag na, somewhere nasa Pampanga area na tayo. Sana. (5:20 AM) at nandito na tayo sa San Fernando, Pampanga. At sa totoo lang, itong nakaraang mga 3-4 na oras, parang halos pare-pareho lang nakikita ko sa kalsada, lalo na at madilim. Ito ang kalaban natin ngayong araw na to, pagkainip. Medyo nakaramdam din ako ng gutom kanina, kaya naglugaw muna ako saglit. Mahirap din kasi kung maabutan tayo ng gutom, malalaspag tayo. Naka 90 kilometers na tayo. At makikita nyo, nag-sunrise na rin. So far, okay naman yung pacing natin. Medyo in-hope ko ng mas mabilis pa sana ng konti, pero okay na to. Sana nga lang masustain natin hanggang mamaya. Isa sa contrast na napansin ko between papuntang Bicol and
papuntang norte. Maraming arko kang makikita along Manila North Road. At para sa mga nabubore sa haba ng kalsadang to, siguro isa sa mga ilo-look forward dito is yung susunod na arko sa mga susunod na bayan. Eto, napansin ko lang, maraming siklista sa Pampanga. Simula nung nasa San Fernando tayo hanggang dito sa Mabalacat, dami kong siklistang nakasabay at nakasalubong. Nakatuwa lang. 7 AM, taklak na tayo. Nakabuelo tayo. After nung Mabalacat, medyo naging maluwag na yung kalsada, naging less busy na. Unti-unti ko nang na-enjoy ang ruta natin. Maraming mga potential cycling destination sa mga probinsya na ating madaraanan. Pero sa day 1 ng ating ride, mag-stick lang muna tayo sa mga tanawin ng main road. Mabilis kasing dumalim ngayon at gusto nating makakover ng distansya habang may liwanag pa. Maraming beses na akong dumaan sa mga kalsadang ito noon. Pero kapag subukan mo palang ituon ang iyong atensyon sa paligid, marami ka pa rin palang mga bagong makikita. Mga tanawing hindi mo madalas napapansin. Mga detalye na hindi mo nakita noon. Siguro napansin nyo na merong kakaiba sa setup ng bike natin ngayon. So, nagkabit kasi ako ng aero bar. At honestly, in terms of aesthetics, hindi ako masyadong fan ng aero bar. So, ang habol ko talaga dito is comfort. Pero hindi na rin masama na makagain ka ng extra speed kapag nasa aero position ka. Malaki ang tulong niya para sa day 1 ng ride natin. Pero bukas, may ahon, tingin ko magiging literal na pabigat siya. May bahagi ko lang, galing Ilocos pareho ang magulang ko. Lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. Nung bata ako, 1 o 2 beses sa isang taon ay umuwi kami sa probinsya. Sakay ng owner type jeep ay binabagtas namin ang mga kalsadang ito. Dahil wala pang SC-Tex at T-Flex noon. At naalala ko lang kung gaano akong naiinip sa haba ng biyahe. Parang ang haba ng Tarlac at La Union, hindi natatapos. Marami na ring nagbago dito sa paglipas ng ilang dekada. Mas komportable ng bumiyahe dahil maayos na ang karamihan ng kalsada. Nagsulputan na rin ang mga establishmento, ngunit nabawasan na ang view ng mga palayan sa daan. At kahit bugbog ang mga katawan namin sa lubak at haba ng biyahe papuntang Ilocos, masaya ang mga road trip namin noon. Kaya madami akong alaala sa kalsadang ito. Mukhang malapit-lapit na tayo sa Pangasinan. So, nakita ko sa sign, 24 kilometers na lang sa Urdaneta. Sa to lang, medyo nakakaramdam na ako ng antok.
KJ yung Pangasinan, wala silang Arco. Naka 180 kilometers na tayo at 11 AM na. So far parang aabot pa naman tayo ng maliwanag pa sa Baknotan. Pangasinan na tayo at maayos pa ang ating pakiramdam. Ang kinaganda ng ating ruta ngayon ay madaming mabibilhan ng supplies. Kaya basta tamang pacing lang at timely ang mga kain natin, hindi tayo malalaspag. Medyo nataon nga lang na mainit sa araw na ito. Hindi tipikal sa buwan ng Disyembre dahil dapat ay malamig sa mga panahon na ito. May share ko lang Dati kasi, sa pagkakaalam ko, itong dinadaanan natin, itong Manila North Road, is pareho lang siya sa MacArthur Highway. Pero, hindi pala ganon. So, technically speaking, yung MacArthur Highway, dito siya nagtatapos sa Urdaneta from Manila or from Caloocan. Pero medyo tanggap na rin na tawagin pa rin tong kalsadang tong MacArthur Highway. Dito tayo sa Binalonan, Pangasinan. Naka 204 kilometers na tayo. So mga 90 plus na lang. At mainit na. Pero kung tutusin, okay pa to Kung papadyakin mo to ng summer, yun ang mahirap. Season na tayo at kung tama ang tanda ko, malapit na tayo sa boundary ng Pangasinan at La Union. So ang unang bayan ng La Union ay Rosario. Dun yung ahon papuntang Baguio via Cannon Road. Sa wakas, umabot din sa La Union. Pero mahaba-haba pa ang papadyakin natin. Siguro mga 70 kilometers. Pero iba rin ang pakiramdam pag naabot mo na yung La Union. Kompleto na sana kung sasabihin ko pa nagkaroon ako ng second wind. Pero sa totoo lang, pagod na ako. Tsagain na lang natin ang last 70 kilometers for today. Sa mahigit 200 kilometro ng pinadyak natin, halos patag lang ang ruta. Pero mula dito sa Rosario ay mag-uumpisa ng maging rolling. Wala namang mga matatarik at mahabang ahon. Pero ramdam mo na may ilan ng sections na mabibigat ipedal. Pero syempre, meron din namang bawi dahil nakapag-freewheel naman tayo sa Lusong. 5 kilometers. Papuntang Agoo. Pamilyar na sa akin ang mga kalsada mula rito. Medyo sariwa pa rin kasi ang huling ride natin dito sa Audax La Union.
Alam kong mahaba-haba pa ang ipapadyak natin kahit parang malapit na. Mabuti at unti-unti nang nawawala ang init sa mga oras na ito. Pero isa rin itong paalala na malapit na tayong mawala ng liwanag. Gustuin ko mang bilisan ang pace natin ay parang hindi ko na ito kayang sustain. Kailangan na lang natin tanggapin ang realidad. Naka 270 kilometers na tayo at 5 o'clock na. So tingin ko abutan tayo ng dilim kasi maaga pa rin mag sunset sa mga panahon na to. Pero di bale, ilang kilometers lang naman yun. Mabilis nang lumulubog ang araw at ilang saglit na lang ay madilim ng muli. Aaminin ko na medyo na-disappoint ako at inabutan tayo ng dilim. Hahanapin pa kasi natin yung binok nating tutuluyan at nasa loob ang mga kalsada ito. Gutom na rin ako sa puntong ito pero priority ko muna na marating yung accommodation. Sana lang ay may malapit na kakainan. Madilim ang kalsada, ngunit mabuti ay nahanap naman natin agad ang ating tutuluyan. Morning. So, andito tayo sa Baknotan. So, madilim na nung nakarating tayo dito kagabi. Pero mga 6:30 PM pa lang naman yon. At honestly, sobrang pagod na ako kahapon. I think matagal-tagal na rin na nag-ride ako ng ganon kahaba in one day. Gusto ko na lang magpahinga at matulog kagabi. Honestly, medyo nakakaumay yung ride natin kahapon kasi wala tayong masyadong side trip at view lang ng highway ang nakikita natin all the way. Pero today, babawi tayo. So, meron tayong ilang mga pupuntahan sa bayan ng Luna, Balawan at Santol. At supposedly, chill na lang yung ride natin. Pero mukhang matindi-tindi ang ahon doon sa Santol mamaya. Pero kung sakaling di natin kayanin, pwede naman magtulak. So ang plano natin, pupunta muna tayo sa coastline sa mga bayan ng Balawan at Luna. And then after nun, saka tayo pupunta sa Santol. Pagkatapos, tingnan na lang natin. Woo! Beautiful morning.
Sa wakas, medyo chill na lang tayo ngayon. Maiksi na lang kasi ang distansyang i-cover natin ngayong pangalawang araw. Marahil ang pinakamalaking pagsubok na lang ay ang ahon natin sa santol. At mukhang matindi-tindi rin yon. Pero mamaya ko naisipin yon. Gusto ko munang i-enjoy ang mga tanawin dito. Pinabagtas natin ang coastline ng mga bayan ng Bacnotan, Palawan papuntang Luna. At dito pa lang ay madami ka nang makikita. Maya't maya ay sumisilip ang dagat sa bandang kanluran. Pero syempre, hindi tayo kontentong ganito lang. Gusto nating malapitan mismo ang dagat. Kilala ang La Union sa mga turista bilang isang surfing destination. Ngunit sa totoo lang ay higit pa rito ang pwedeng masaksihan at maranasan sa probinsyang ito. Ilang kilometro lang pa norte mula sa surfing capital ng San Juan, may isang tagong ganda na matatagpuan sa bayan ng Balawan. Sa dalampasigan ng Barangay Parawir, mapupuntahan ang Imoki Island, mga batuhan sa tabi ng dagat na may asul na lagoon at pambihirang tanawin. Ang Imoki Island ay hindi totoong isla dahil konektado pa rin ito sa mainland. Mababaw lang ang tubig na namamagitan kaya pwede itong lakarin. Papunta tayo sa Imoki Island. At actually, wala to sa original plan. Pero nakita ko sa tabi ng kalsada at mukhang maganda siya. Pwede siyang lakarin mula sa shoreline. Siguro mga 100 meters lang. Masaya siya sa paa kung wala kang tsinelas. Ayon sa mga lokal, una itong tinawag na kaparangitan dahil sa mga patay na corals o paringit na makikita dito. Ang ngayong pangalan nito ay hinango sa sislag na sa Pangasinense ay babaw, na kung itatranslate naman sa Ilocano ay uki o ari ng babae. Naging produkto na rin ng imahinasyon ang Imoki Island dahil ang main lagoon daw nito ay tila hugis ng ari. Kung ano mang kakatuwa sa pangalan nito, hindi pa rin may pagkakaila ang ganda ng lugar na ito. Isang tunay na yaman ng mga taga-Balawan. Kakaibang karanasan ding i-explore ang Imoki Island. Madaming mga halamang tumubo na sa batuhan at tila may mga mini trail na babagtasin para makapunta sa iba't ibang lagoon nito. At pag narating mo ang mga ito, masasaksihan mo ang malinis at malinaw na tubig. Wow. Honestly, hindi ko talaga planong pumunta doon. Pero nung nakita ko yung picture niya sa labas, sabi ko, kailangan natin pumunta. So ito ata yung man-made forest ng Almeida. Ang sunod na stop naman natin ay sa dalampasigan ng Luna. Mayroon kasi ditong isang kakaibang bahay na dinarayo ng marami. Isang lugar kung saan ang sining at kalikasan ay nagtatagpo.
Ang bahay na bato ay isang dating bahay pahingahan ng mag-asawang doktor na si Edison at Purita Noble. Ito ay yari sa mga bato na matatagpuan sa dalampasigan ng Luna. Sa ngayon, ito ay naging isang destinasyon na ng mga turista kung saan tinatampok ang mga obra ni Bong Kim, isang Koreanong eskultor. Sa paligid ng bahay na ito, makikita ang iba't ibang batong eskultura ng mga pagong, isda, mukha at iba't iba pang mga nilalang. Sa tapat lang ng bahay na ito ang tinatawag na Pebble Beach, kung saan mga maliliit na bato ang bumabalot sa dalampasigan sa halip ng mga buhangin. Sa totoo, ito ang aking sinadya rito dahil bibihira lang ako makakita ng ganitong klaseng tanawin. So, ang kakaiba sa beach na to, ang claim nila, wala daw grain of sand. Pero, syempre, hyperbole lang yon. Pero, actually, as the name implies, puro pebble siya. At mahirap maglakad. Kakaiba rin. Yan. Simula doon hanggang doon. Puro pebbles. Wow. So, pumunta na tayo sa Luna. At ang next stop natin is yung kilalang historical landmark ng bayan. So itong bayan ng Luna pala, originally ang pangalan nito ay Namakpakan, at meaning nagpapakain. Pero pinangalanan siya later sa mga bayaning si Antonio Luna at Juan Luna. Oh, nakikita ko na siya. Parang ayun sa harap. Ang lumang strukturang ito na nakatindig sa dalampasigan ang nagpakilala sa akin sa bayan ng Luna. Ito ay tinatawag na Baluarte Watchtower. Itinayo sa pagitan ng ika-16 at ika-17 siglo. Ito ay nagsilbing paunang babala ng mga lokal sa mga paparating na barko. Sa pamamagitan ng toring ito, makakapaghanda sa posibleng panganib na kadalasan ay paglusob ng mga pirata. Mahigit 4 na siglo na ang historical landmark na ito at ilang bahagi nito ay kinailangan ng i-restore dahil sa pagkasira. Maliban sa strukturang ito sa Luna, mayroon pang ibang watchtower sa mga kalapit na bayan ng San Fernando, Balawan, Bacnotan at San Juan. Ang daming tao. Ang daming nagpapapicture sa loob. Pila. Papunta na tayo sa bayan ng Santol. Pero tingin ko bago yon, kailangan muna natin kumain. So hihinto muna tayo sa town proper ng Balawan para makapag-recharge. And then ayun, aahon na tayo.
Sa totoo, medyo nag-aalangan ako kung kakayanin ba natin yung ahon, given na pagod na yung legs natin at ang dami nating dala. Habang mapalayo tayo sa Balawan ay unti-unti naman tayong lumalapit sa mga kabundukan. Mula sa arko ng Santol, mag-uumpisa ng magkaroon ng ahon. Pero banayad pa sa puntong ito hanggang sa sentro. Halatang liblib at maliit na bayan lang ang Santol dahil bibihira na ang mga sasakyan sa kalsada. Ito na ata siya. Basta dahan-dahan lang. Isa na ito sa pinakamatarik na paved road na napadyak ko. Di hamak na mas mahirap ito sa mga notorious climb na napuntahan na natin, gaya ng Revpal o Shotgun. Ang full climb ng Strava segment ay mag-uumpisa mula sa sentro ng bayan ng Santol. 3.4 kilometers ito na may 9.2 na average gradient, kung saan sa kalagitnaan ay may halos 1 kilometrong 18% ang tarik. Kung bitin pa rito ay may 17% gradient sa final 300 meters bago ang Santol marker. Ang kalsadang ito ay tinatawag na Bilagan Road dahil may pagkakahawig sa Great Wall of China ang ilang section nito. Tinatawag din itong Great Wall o Great Road of Santol. Tunay ngang pader ang kalsadang ito at kung pagmamasdan pa lang ay nakaka-intimidate na. Sa tarik nito ay iniiwan kong naka-unclip ang isa kong sapatos dahil natatakot akong sumemplang kung sakaling mabitin. Wow. Imposible. Imposible itong ahon na to. Kung matyagaan natin ang mga matinding ahon ng Bilagan Road, sa view deck ay may naghihintay na gantimpala, ang pambihirang tanawin ng La Union mula sa kabundukan. Di mo akalaing meron palang ganito dito. Minsan, kakaiba rin talaga ang mga siklista. Handang magpakahirap para lang masilayan ang mga lugar na gaya nito. Mainit sa mga oras na ito, pero ang gaan lang sa pakiramdam, tumambay at namnamin ang hangin dito. Woo! The Great Wall. Pader nga siya. Pero hindi ako nahihiyang nagtulak actually. Dahil sobrang tarik talaga niya. Hindi kaya. So, itong Bilagan Road pala, according sa nakausap ko, dediretso to sa Kibungan, Benguet. Pero hindi pa tapos, hindi pa pure, hindi pa 100% na kalsada, pero parang makakatagos daw. Siguro magandang mailagay yan sa bucket list. Okay, so after nating umahon, siguro konting reward muna. Dahil meron daw waterfalls dito sa baba
Ang pangalan ay Simimublan Falls. Ito ang pader talaga. Ito. Yan. Ito. Iko ka dyan. Tagusin mo yun. Grabe. Buti na lang di natin naahunin yan. Yan ang totoong pader. Kung pader yung kanina, hindi ko na alam kung ano to. Sa dulo ng lusong mula view deck ng Bilagan Road ay may isang talon na hindi kalayuan mula kalsada. Bahagi pa rin ito ng Sitio Bilagan sa bayan ng Santol. Maliit lamang ang waterfalls na ito na may taas na 20 metro. May nakita akong larawan na mas madaming tubig ang dumadaloy sa Simimublan Falls. Kaya mas maganda sigurong itiyempo sa mga panahon na may ulan ang pagpunta rito. Pero sa init ng araw na ito at hindi ng ating inahon, masaya na akong makapagpalamig saglit rito. Nakakabawas ng pagod. Ako na naman. Pero huling pader na to sa araw na to. So akyat ulit tayo papunta dun sa marker. And then balik tayo ng Balawan. Kasi kikitain ko yung family ko dun. Marami rin tayong mga memorable rides nitong nakaraang taon. At sa pagsisimula na naman ng panibago, napapaisip ako, ano naman kayang mga adventure ang ating gagawin. Minsan, nati-take for granted din natin ang mga bagay na meron tayo ngayon, kagaya ng oras at lakas para gawin ang mga ito. Kaya kasama ito sa mga pinagpapasalamat ko. At sana ay mabiyayaan pa tayo nito sa mahaba pang panahon. Kumabot kayo sa buntong to ng video. Salamat at kita-kits na lang next year. Happy New Year!